We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Magandang araw po ulit sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunang We Can Do It! Ito nga po ang mga kasama ninyo for 30 minutes, Jonathan Mortiz at Maru Cepeda Javier. Yay! Yay! Ate Maru, bago ka ng bago ng damit. Samantalang ako hindi nagpapalit. Oo, yan na rhyme ha. Nagdamit and palit. Alam mo, dito, sabihin ko yung ginagawa ko. Ikwento ko lang sa inyo konti. Dito kasi pag nag-Zoom recording kami, kasi instead na maghintay, malapit yung Marshalls dito. Nakakabili ka agad. So, yun ang paborito kong store. So, doon muna kami maghintay, tapos bago kami mag-lunch. Actually, may ano pa to, may price tag pa to. Hindi mo ibabalik yan, Hindi. Huwag mo ibabalik yan. Nagagandahan kasi ako at saka, siyempre, parang sa ating mga tagapakinig din. Bagong taon, dapat bagong damit. Lumang mukha. Hindi nagpapalit. Di ba, Litan? Huwag ka na magpalit. What you see is what you get. Yeah, right. Very authentic po kami dito. Yung mga kasama nga natin, mga nanonood sa atin, mga nakikita tayo, sabi, bakit ang saya-saya nyo? Masaya ho kami dahil may magaganda ho yung mga guests natin. We're being blessed by our guests and magagandang testimonies nila. Right? Yeah. And we're just excited. Kaya kami masaya because masaya kaming dalhin ang ating programang We Can Do It po sa inyong bahay, kung saan man kayo, kumakain kayo ngayon, o kaya medyo nagre-relax. We are here to just share what the Lord has done in our lives at ganun din sa buhay ng ating mga kapatid sa Panginoon. Tsaka tingnan niyo yung buhok ni Ate Maru. Talagang ibang ako wala ng buhok. Okay, alam niyo, ang biyaya ko ng Diyos sa atin ay we're just overflowing. And 2022, Ate Maru, Happy New Year. Happy New Year sa lahat. Alam mo, it's a new year. Pagbago kasi excited tayo, But then we should be excited every day ng buhay natin. We just have to live one day at a time because ang dami-daming nangyayari sa ating buhay na hindi natin alam na mangyayari. Nagugulat lang tayo. But then we know that God is with us, that God is for us, and God is in us. That's true. Yun ang magandang promise ng Panginoon. Ate Maru, kung i-personalize natin yan, it will help us a lot. Kasi marami tayo, facing 2022, marami tayong mga New Year's resolution, mga gustong gawin. Pero in the reality of it, marami ring frustrations kasi yung mga expectations natin, hindi ho natin magagampanan lahat, right? However, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, kasi nga, siya ay nasa atin na kasama natin siya. Yun na yung completeness natin and fulfillment natin. And it helps us a lot kasi it changes our attitude kasi hindi ho natin control yung future. Correct. Ang control natin is now. Ito yung control lang natin. Kung tama yung attitude natin, in the now, because Christ is with us through the power of the Holy Spirit in us, He will help us through. Amen. Amen. Tama. Kaya ito po yung mga puso namin. Hindi ho kami perfect. Yes. Kausapin niyo ho misis ko. alam ho niya. Pero ho sa biyaya ng Diyos, nagkakatagalan. Amen. Yan. Oy, by the way, January 16 ngayon. Kaya celebrate na ho kami ng 30th namin. Yun pala yung segue ko. Okay.
Ganon. Ano bang actual Wala date? ho yun sa January 18. January di ba? 18. Oo. So, But February 18. ang birthday ko yun. Ay, Ay, talagang nire-reveal. Mahilig ka sa 18. Ano ka? Si Lelot ang pumili ng 18, sabi niya. Talaga. Para hindi natin makakalimutan yung hindi mo, sabi niya, para hindi mo makalimutan yung anniversary natin. Di ba usually mga lalaki nakakalimot? So hindi ko makakalimutan. Yeah, so happy anniversary. Thank you. God has been so good. God has been so good. He is. It's just by the grace of God that we are still what we are and who we are right now, in the presence of God and in the presence of our friends and families. So Tan, I'm so happy, rejoicing with you and Lelot and the whole family. Yeah. Happy Unscripted yun, ha? Thank you, Ate Ruth. Salamat po. Oh. Unscripted yun. That's right. I don't know. Pero ang ganda ng segue. Oo, ang galing mo. Ang galing mo. Ngayon, i-segue na natin dito sa importanteng misyon ng Panginoon. Oh, yes. Through the ministry po ng FEBC International, ang FEBC po ay 78, yeah, more than 70 years, 1948 yeah. So 73. Yeah, pero dito kasi sa States 45. Ay, oo nga pala. Mas nauna nga pala dito talaga nabuo ang ministeryo at ang ministry ay habol talaga is China, no? So nagpunta muna tayo ng China, yun ho yung pasok ng Communist Revolution. Salamat po sa Diyos, Pilipinas ay bukas. Kaya punta ng Pilipinas, and from there 1948, 1949 nagbo-broadcast na tayo sa China. Oh, wow. Right away. Dahil po yun yung puso ng mga founders natin. Ayun. And we thank God for that. Naging staging point po ang Philippines ng evangelicalism ng Christianity sa Southeast Asia. Yes. So we thank God for that. And ngayon naman, meron tayo hong panibago na namang hub or staging point. In fact, I could say this is now a staging point of new media sa Eurasia. Nagkaroon ho tayo ng sarili ho nating media center. Dito po, evangelism center sa Kyiv, sa Ukraine. Yan. So meron ho tayong bagong hub dyan for FEBC ministry sa former Soviet Union countries. Ito po yung long-awaited evangelism center na kabubukas lamang po late last year or or last quarter ng 2021. Okay. So ito ho'y bagong-bago, may broadcast studio tayo dyan, conference room, designated space for our professional phone counselors who provide Bible-based advices. Ganda. Tinutulungan po ang mga listeners who are struggling with issues like abuse, suicide, mga alitan, personal tragedies. Ang facility rin po ay maglilingkod as a training center for all Eurasian teams. Oh, wow. Alam po ninyo, so nice. ang ministry po sa Kiev, sa Ukraine, at saka sa Russia, yan nga yung former Soviet Union countries, sila ang nag-i-spearhead ng new media, social media sa FEBC. Kasi like for example, meron tayong isang programmer doon, isang program niya, nag-hit kaagad siya ng 1 million views. Oh, wow. 1 million viewership sa kanya pong palatuntunan. Sa social media yon, ha? Ito'y sa Russia, yan, and also sa Ukraine. No, sa Russia kasi na-push tayo na mag-social media kasi pinasara yung ating mga radio stations. Oh, okay. So yung blessing po, no? I mean, blessing in disguise yun. Kasi no una, siyempre, radyo tayo. Paano tayo puposisyon sa new media? And the Lord just paved the way for that. Now ngayon, nakatayo na tayo ng evangelism center sa Kiev. Yes. And we thank God for this. Since yung center po ay adjacent sa university,
ang habol natin diyan ay maka-attract ng mga estudyante na mag-participate sa programs. Kasi iba-iba yung mga programs. Like for example, hindi ka naniniwala sa Diyos. Lika, punta ka rito, mag-usap lang tayo. And ito na yung programa. Ang ganda. Yeah. At and new media, social media, ang engagements natin diyan mostly yung mga younger people. However, we don't forget the older people. Meron sa Ukraine, meron tayong ilang mga radio stations diyan. Pero sa Russia, I think sa isang malayong lugar, nakapuslit pa rin tayo ng radio station. Kasi kinokontrol nila ng government. So patuloy niyo hong panalangin ang very exciting happenings sa Ukraine dahil ito na po ang Evangelism Center. One other thing I'd like to mention, Ate Maru, ang Ukraine kasi at the East Ukraine, alam mo naman yung nangyayari dyan sa boundary ng Ukraine and Russia, may tension dyan, right? Yung sa Crimea na tinatawag na area. And ang ministry, isang ministry ginagawa ng Kiev ay meron tayong chaplain na pumupunta lagi doon sa border kasi doon yung bakbakan at nagka-counsel siya ng mga soldiers, ng mga Ukrainians. You know how they're going through it, and it has been impacted a lot of people there, and nagiging pagpapala siya sa mga soldiers doon sa Ukraine side. So we thank God for this wonderful opportunity. So sensitivity po, media, nandito tayo. So mas marami tayong mapaglilingkuran. Kaya please, patuloy ninyong panalangin ang gawain po ng FEBC Ukraine. Meron ho tayong Evangelism Center doon. And we praise God for that. Wow. Amazing. Kasi kung minsan, because of the situation, parang akala natin, ang hirap na, wag na natin gawin kasi baka maano pa tayo dyan kung ano mangyari sa atin. But no, hindi eh. The more nga tayo pinupush ng Panginoon din dun sa lugar na yon, because He wants Himself to be known. Amen. In such a place na delikado, there's just so many things na i-consider mo, but then God is so good. Alam nga, sabi nga ng Panginoon, kung nandun yung problema, nandun dapat ang mga Kristiyano. Right. You know? And sila yung light and salt ng mundo. Amen. Yeah? We can do it po. We can do it sa tulong po ng Panginoon. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. Yes, kaibigan. Kung saan yung pinaka-imposible, nandun po ang ating Panginoon na He makes impossible possible for us. Wow. Amen. Ang ganda. Ang ganda. Ang sabi nga, 'di ba? I was thinking of this one time. The word impossible sa tao, no, imposible. Right. But when you are with God, you are I'm possible. Yeah. I'm possible. Oh, Yeah. I like that. Whew. Alam mo itong ating special guest ngayon. Ngayon ko lang siya nakilala, and I enjoyed talking to her over the phone, at we have so many things to share. Kaya sabi ko, excited ako na i-share mo yan. Para mo na siyang matagal na kaibigan, I right? know. Ganyan yan. Ganyan. Pero ito matagal ko na talagang kakilala to, kaibigan. I know. Pero kaya nga tayo, Ate Maru, nagkakatagalan sa ating partner in crime. Yes. Ang ating guest ay matagal na rin partner in crime sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya sabi ko sa kanya, don't keep it to yourself. Dapat ibahagi natin ito sa radyo. Kaya siya po ay isang dentist by profession, graduated at MCU, which is the Manila Central University in 1981. Took and passed the board exam on the same year, 1981. Married to Darwin J. Bajado, and
He has been a missionary dentist since 1985. Yan. Wow. So, Yan, nung sinabi mong missionary dentist, dyan na kami nagkakilala. Kasi may yung mga mission trip natin sa Pilipinas, si Dr. Melody ang dentista. Right. So let's welcome po sa ating program ngayon at gumising siya ng maaga. Si Dr. Melody Chapoco Bahado. Welcome, Dr. Mel. Good How are morning you? po, good morning, and good day sa lahat. Dahil all over the world. Pero sa Pilipinas, good evening. Oh. Thank you so much. A great privilege po na makasama sa program niyo. Oh. Thank you so much. To God be the glory. Long overdue na to. Dapat matagal ka na namin na-interview. Talaga. Kaya, Happy New Year pa rin sa mga lahat. That's true. Happy New Year. Yeah, that's right. Right. Kasi ilang weeks pa lang naman tayo nag-umpisa ng ating New Year. Di hangover pa ba? Okay. So, Doktora, alam ko na you were a dentist with the Far East Broadcasting Company before. Oo, nako, great privilege talaga. Oo. Mag-serve sa FEBC. But then sa mga nag-iisip ngayon, let's say high school na nakikinig sa atin o kaya mga parents, give them some idea kung paano mo muna nakilala ang Panginoon and then paano ka ni-lead ng Panginoon dito sa ministry mo ngayon as a dentist, as a missionary dentist. Nako, do mahabang kwento yan, ano? Oh. I will start that kami kong family ay belong to the Protestant family. No? Okay. Talagang active sa church, DBBS, Sunday school. Pero May 1st, 1973, though I was born 1957, hindi ko na ikakila yun. I'm so proud of it. No? Noong ko na-encounter na talagang kailangan personal ang salvation, kailangan personal relationship with Christ. That was retreat namin sa church ng Labor Day. Kaya tanda-tanda ako pa yun. Third year high school ako. And with that, nagkaroon ako ng talagang yung heart na sabi ko, dahil Christian ako, in a year time, dahil third year high school na ako, one more year, at ako na ay magka-college na, kukuha ko ng course na I want to serve people. Okay. Serve God through that service. So, nung nag-enroll ako, gusto ko talaga maging medical doctor. Talaga. Pero because of the mental ability and pocket ability, number 8 in the family, at 4 po ako. No? So, i-consider ko yung provision. Ang father ko lang ako nag-work, government employee. And we were 8 nga, kaya sabi ko, nung nag-enroll kami kasama ko yung ate ko, sabi ko, kumbaga, mag-BS ka pa, ilang taon pa yon. Dentist na lang, kasi may doktor din. So, doon ako napunta. Kaya naging College of Dentistry ako napunta, nakapag-enroll. And with that, yun, marami na ako mga test trials, pero still talagang God is so good. God was talagang hindi ko talagang ma-overwhelm ako din sa sa goodness ni God sa akin. Dahil nga third year high school ako naging Christian, doon ko nakita kung paano siya nag-work sa akin lalo. Dahil yun, meron akong personal encounter sa kanya. Personal relationship. No? Hindi lang ako yung pagiging Christian in a way na Protestant kami. I see. Kaya yun ang nag-aaral ako, ang dami ko po mga trials in a sense na talagang dahil we belong to the sabihin natin, not so poor, not so rich, ganon, average family. Hindi ko alam paano ako nakatapos ng pag-aaral. Actually, sa UERM po ako nag-start. UE ako nag-graduate ng College of Pre-Dental. And then, nag-enter ako ng UERM ng 3 years. Pero sabihin ko talagang kaya ko sinashare din, sa hirap ng pagka-travel Valenzuela to Santa Mesa, inabutan ko pa yung daily saving time, gano'n, ano? Then, talagang dahil sa kakulangan, even yung allowance ko, pati yung uniform ko, hindi ko ako yung
Sabi ko na, ang uniform ko doon, ang uso noon, di ba, ang magandang uniform, clothman. Pero ako yung double knit, alam niyo yun. At saka Tama, I remember na. First na huna ang aking uniform. Natandaan ko pa noon, lalabang ko pag-uwi. Tapos iyahan ko sa electric fan. Masalo pag rainy season. Then kinabukasan, bibiting ko planchahin para matuloy sa plancha. And then, ayun na naman. Doon ko nakita kung paano i-bless ako ng Panginoon kasi may mga classmates ako nakita siguro yung aking kukulang. Yung mga mga uniform silang pinagpalitan, binibigay sa akin. Yes! Talaga, galing. Clothman pa, no? Yung clothman, magkagatela yun eh. So, yeah. And then, pati yung mga kailangan ko sa clinics, yung mga classmates kong well-off, binibigyan nila ako ng mga supplies. Supplies para magamit ko rin. So, doon ko nakita kung paano talaga ako ay sinubaybayan ng Panginoon talagang pinagpala. At kahit na tumatayo ka sa nakipagkabulang ka sa sakyan, dahil nasa kayo yun, kahit sa train, sinubukan ko ng train, and then sa bus, nakatayo ka, dala-dala mo yung mga gamit mo. May mga times na nadudukutan ako, buti pauwi na lang ako. Nadudukutan ako na aking ano yun, 15 pesos lang ang allowance ko noon. Ano? So proud of it kasi iba na talaga ngayon. Ano? So gusto ko lang titigyan na talagang kahit na ganoon, kung talagang pursigido ka sa pag-aaral. Now, so Doc, nakita mo yung faithfulness ng Panginoon na hard work. Kailangan talaga yung pagsusumikap ng husto. Nandyan nga yung provision ng Lord, pero at the same time, nandyan din yung involvement mo sa what He is teaching you, right? Kaya nakikita ito ng mga taong nakapalibot sa iyo, desidido ka, hard worker ka, and then they are blessing you as well. Praise God for that. In different ways. At kaya sa nangyari sa akin, I used to share this to mga younger than me, kung paano ko na-overcome yun, na makatapos. Pero may isang kwento pa rin ako, kaya, hindi ba introduction ko, MCU ako nag-graduate. Yes. Kasi CRM, 3 years lang ako, nag-kick out ako doon. Yun ang talagang the saddest moment in my life dahil nagpupursige ka mag-aral, 2 subjects lang ang na-fail ko, pero kinick out ako. So, I asked why. Bakit ang dami-dami ng failing subjects nila pero na-stay pa rin sila doon. Gusto ko naman sa UE ako mag-graduate kasi UE. Oo. Pero hindi na lang ni God yun. And then talagang frustrated na ako. And ayaw ko na magtuloy mag-aral. And one time, yung aking uncle, best friend niya si Pastor Mike Lacanilao. Thanksgiving yung aking lolo. Umattend ako ng Thanksgiving service. Alam niyo ang message na binigay ng Panginoon ay yung 1 Thessalonians 5:18. In everything give thanks, for such is God's will in Christ Jesus. Nabuhayan ako na loob noon. Umuwi ako sa amin na umiiyak ako. Sabi ko, Tay, itutuloy ko yung pag-aaral ko. Pwede ba? Ganun pa ang tanong kasi pwede ba? Bakit anak hindi? Hindi nga sinasabi namin sa iyo, hindi sa iyo lang nangyari yan. Maraming tao na nangyaring ganyan. So, tuloy mo lang. So, nakita ko naman talaga yung, nakita inaantay ng parents ko na, mag-decide ako, siyempre, mahirap kasi pilitin ako na mag-aral kung ayaw ko naman. So, yun nagtuloy ako kaya, nag-enroll ako sa MCU, naging Octoberian ako. Yung nga lang kasi isang semester ko nawala sa akin. Pero still, yun dire-diretso. And then, I'm so proud, in a sense, hindi ko kayabangan, kundi gusto ko nang i-share na nag-graduate ako 1981, and then, hindi ako umattend na graduation rites because of, financial problem din. Nag-graduate ng high school yung kapatid ko, hinayaan ko siya ang gumayak at mag-attend ng graduation. Ako, hindi na lang ako nag-attend kasi sa PICC pa, Valenzuela, sabi ko, wala kami sasakyan, marami pang ganun-ganun. Yes. Anyways, and then nung board exams, dapat mag-review, review classes. Hindi rin ako nag-enroll kasi mahal sa akin. Mahal na yon kung mag-enroll ko pa sa review school. And then, merong pre-board,
sabi hindi raw bibigyan ng free board kasi hindi ka nag-enroll sa review. free board. Hindi ako kumuha ng, hindi ako nag-enroll sa, I mean, hindi ako nag-review sa school. So, sabi ko kung hindi, pero hindi inalaw ng God. Kasi, bakit naman, kung hindi mo kaya mag-enroll, bakit ka hindi ka makakatake ng board? Correct. Thank God, theoretical and practical exam po ang dentistry. Practical in sense yung clinic. 3 days na may talagang live person ang pasyente mo. Unlike ngayon. Alam nyo, talagang, sabi ko, Panginoon, napakabuti mo. Yung faithful, siguro nakita niyo naman yung, kasi sa service, instead, kahit ako nag-aaral ako nag-serve pa rin ako sa church. I used to be a janitress for how many years from high school to college. Janitress ako na wala akong sweldo. Ng church. Nag-volunteer. Talagang willingly nag-volunteer ako noon. Tuwan-tuwa ako noon kahit na ang laki ng church, ako lang ako naglilinis. So, ayun ho. Kaya, that's one thing, no? Nakita ko yung faithfulness sa gas kasi I want to serve. Yun kaya nung mag-take ako ng board exam, kaya talaga kumuha ka ng mga pasyente Pero, ikaw na, sarili mo. At pagka, pipila ka, check ng supervisor kung okay yung case mo. Kung hindi, ay, dapat meron kang pang palit. So, talaga pati, ako, sa pasalabi ko, congratulate ko parents ko, siyempre. So, yun ho. So smooth yung yung exam mo. Kaya diretso and then take one. We yes, take one. Nag-ano ka ba? Nag-practice ka ng individual practice mo, Doc? Yes, private practitioner po ako. Yeah, kasi sa susunod na linggo yung mission natin yung mga mission. Marami ka pang ikikwento dyan. So hanggang ngayon nagpa-practice ka private? Nagpa-practice pa rin. Kaya lang this pandemic, medyo nag-stop tayo, siyempre. Saan yung clinic nyo, Doc? Sa Valenzuela din po, Dalandanan, Valenzuela. Dalandanan, Valenzuela. Malapit lang sa FEBC, kaya doon ako. Oo nga. Maging FEBC company dentist po. Right, for 2 years. Yes. Yeah, and marami tayong mga pinagdaanan sa FEBC. Mga medical mission. And yanuin natin yan sa susunod yan. Then we thank God for how He is faithful to each one. Right? Yes. Yung dealing niya sa atin individualized. That's why it's very personal. Kaya, however, at the same time, we can share it sa community natin. Kasi kung paano kayo pinagpala, meron rin pagpapala sa iba. How God was so personalized sa atin. At napakaganda yung transition, no? From UERM and then you move to MCU and then how the Lord saw you through at nakatapos ka, take one. Oh boy, praise God. Yeah. Doc, sa susunod ako yung mission mo Pupunta ako dyan, imi-mission mo naman ako. Okay. Wow, maraming salamat. What a testimony. What a testimony. I just pray na yung nakakapakinig ngayon would learn from this because every step of the way, matumba man tayo, kung ano man mangyayari sa enrollment, sa the way you go through the process of going to school, God was with you, and even up to now, God is with you. Thank you. We can do it. We can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength, we can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength. Yes. Ito nga po ang programang We Can Do It, napapakinggan sa FEBC Radio at napapanood po sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, gayon din po sa channel 185 sa GCTV.
Muli, nagpapasalamat kami kay Dr. Mel and Thank you. watch out next week. Babalik po siya kasi marami po siyang isi-share sa atin for the glory of God. So for the meantime, we would like to say bye for now. God and bless. Thank you, Dr. Mel. Thank you. Bye-bye. See you next week. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.